Okay, good morning. Uh, July 8, ano? July 8, yes. So, dito nakalagay muna yung period separator natin. Yung period separator, ito, yan. Dalawang, yung mga line na yan. So, ito, pagbibilangin natin to sa isang araw, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 23 days. 23 hours pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Kasi yung between 5 to 6 sarado. Kaya 23, hindi pala 22. Sorry. So, this is the first hour of the day, kahapon. Since red yan, nag-open yung price na yan dito sa ibabaw ng body. And this is the last hour of the day kahapon, which is 5 o'clock kanina. And then again, this is red. Close naman ito, nasa ilalim ng body. Yan. So, ibig sabihin yung price, nag-dip na ganun, tapos, nireject ng buyer. So, seller, ito yung seller. Yan, kitang-kita naman, red. And then, nireject ng buyer yung seller. Kaya nagkaroon ng, pag tinignan mo yan sa daily, meron yung body na maliit. Yun, dito yon yung opening. Tapos ito naman yung closing. Closing, yan. So, kaya green siya. Green yung candle pagka tinignan mo sa daily na maliit ang body. Tapos, ayun yung naabot niya. Ayun yung high. Maliit na wick sa ibabaw. At napakahabang wick sa baba. Yan. Doon sa ilalim yan. Haba-haba. This is more than 3 times. So, it is almost considered as pin bar. So, what does pin bar mean? Pin bar mean is yun nga. Sellers, yun, pinush niya yung price pababa. And then the buyers rejected. So, kung sa engulfing, yung malaking body is very strong. At yan, kung green, pataas, very strong. Ito naman, yung wick na to ang nagsisignify na very strong yung buyer. So, yun ang ibig sabihin yan. And today, the first hour of the day, so ayun na naman. So, parang yung kahapon, di ba? Pin bar naman, pero pabaligtad. Ito, parang pin bar na rin to eh. It's more than 3 times eh. Hindi na siya body hammer eh. Pwedeng hammer, pwedeng alanganing pin bar, hammer ito, pero alanganing pin bar. Pero tingnan nyo, after na magkuhan yung pin bar, nag-create siya ng, regardless of the color. Kasi pansinin nyo yung, ito, ayan o, di ba? May mga resistance kasi hindi naman talaga yan isang line lang, area yan eh. So ibig sabihin pumapasok yung wick nito sa area of resistance. And at the same time, starting nung mag-impulse siya, wala siyang retracement. And then pag open kanina, mayroong gap, ayun no, yung gap. So yung gap na yan laging sinasara yan. So most likely magre-retrace talaga yung price. Yan. Hindi naman kasi talaga pwedeng dumiretso yan. Walang market na gano'n. Dire-diretso. Yan. Ito, diretso to, pero kalahati nung isang araw lang. Yun. Yan. So, trading is reactive, not predictive.
Ano yung medyo hindi natin napansin kahapon, no? Lalo na ako, hindi ko napansin. I don't know, sobrang pagod na rin siguro. Monthly. Monthly is yellow. Solid line. And visible siya sa monthly pataas, pababa. The whole time frames. Visible yan. And then, another line sa taas nung June. Pero dahil nasa taas, ito yung price, we'll consider this as resistance. So, long dotted line sa taas and should be visible the whole month, the whole time frame, all time frames para. Then going down to weekly. So dito tayo sa pinaka-latest na week 1 week na to. Doon tayo, sige, doon tayo. 'Di ba? Ito. So this is nasa ilalim ng price, this is blue kung weekly. Solid line. And makikita lang natin siya dapat, tanggalin natin all time frames. Sa weekly lang, tanggalin natin monthly. Hindi natin siya gustong makita pagka monthly. And then, this is the latest week, last week. So, lagyan natin ng blue. Since resistance siya, gawin natin blue pa rin. Sorry. Ayan. Resistance siya, gawin long dotted line. Ayan. Tanggalin natin yung mga para hindi nagagalaw. Tanggalin natin. So, ibig sabihin, yung price gumagalaw na between the monthly support and weekly resistance. Daily. So, daily, yung daily na kahapon, ano? Yun ang kunin na natin. Ayan, yung daily na yan. Yan. Ni-reject siya ron. Actually, ito yung una. Ito yung unang daily. So, red siya. Pero, bago siya nabutas, solid line siya. So, it's a support. And then, gusto natin, makikita lang natin siya on the daily. Tanggalin natin weekly. Daily pababa. Yeah. Then, naglagay tayo ng another line dito kahapon. Yan. Another line dyan kahapon. Which is also a daily. Yan. Tanggalin natin yung pero remember, meron pa tayong isang weekly na kinuha dito. Dahil ito, historically, parang ganun. Lagyan natin ng kahapon siya ay solid kasi yung price nang galing sa ibabaw. So, daily, di ba galing dito kahapon? Ang naging galaw kahapon is galing dito. Tayo. 1 hour tayo para mas makita. Ayun. Galing dito kahapon. Ayan. In-approach niya yung weekly. Binasag niya, kaya pinalitan nga natin yan kahapon. Pero ngayon, dahil nandito na uli price, naging resistance siya uli na naging support. Dito, support siya na naging resistance nung na-break. What I failed to notice, nakita ko pero hindi ko naisip na ito yung consolidation niya na pwedeng maging dahilan ng pag-angat niya kahapon. Kasi para sa akin, it's a good lesson. Ha? Kaya nga ako tinuturo ko sa inyo because I want you to make your own observation. This is the support na nilagay natin. Another support na nabutas. So, kahapon ginawa nating long dotted line yan. Pansinin nyo, ayaw niya butasin.
Then, nag-failed siya na umangat uli. Pero, dito, nagpe-fail din siya bumagsak. So, sideways talaga. And then, for how many hours, nagpe-fail siyang butasin ito. And then, there is a rejection. Tapos, lumabas dito ng almost 50%. Ito yung hindi ko napansin kahapon. Hindi ko napansin. Kasi kahit sabihin mong maliit yan, malaki pa rin yan kasi nasa 1 hour tayo. Kung susukatin natin yan, ang alam ko, ito yung busy tayo na nag-uusap-usap. Tinuturuan ko kayo. That's why I failed to notice. That is 117. What if kunin lang natin yung 70 lang. Ganun. And even hindi natin kunin sa 1 hour. Yan. Since established itong ganito, di ba? Established itong ito. Yan. Sideways yan ilang oras. Established yan Di ba? Pwede tayong mag-buy dyan, pwede tayong mag-sell dyan. Yan. Kung nag-sell tayo dito, o win dito. Kung nag-buy tayo dito, win doon. Kung nag-sell tayo dito, o win dyan. Pwedeng ganun yan. And then, kung susukatin naman natin yan, malaki din yan. For a scalper, malaki yan. Yung mga bihasang scalper, malaki yan. So, this is 100, almost 100. Sama mo pa yung week. Eventually kasi, maganda rin talaga yung scalping. Lalo na kung nakatuto ka sa chart. Ganun. Or full-time ka na talaga. So, yun yung sinasabi ko. Balikan natin kung ano yung mga previous na setup para magkakaroon tayo ng idea. Sa ngayon, so, ayan, nag-momentum siya o nag-impulse siya coming from this consolidation. So, ilang oras to, kaya malakas siya nung and at the same time, even before pa kino-consider natin na this is just a short sell. Then after natin may ginawa ako, natulog na rin ako. Paggising ko na alas 3, nakita ko, uy, ito na, taas na. Kinlose ko na yung ibang ko. Nag-try pa rin akong pumasok, pero nung nakita ko yung gap, hindi na. Nung nagpakita na ng rejection, hindi na ako, lumabas na ako. Kasi may posibilidad talaga na magre-retrace siya. But then again, kung magre-retrace siya, we look for a sign of reversal like hammer na ang body nasa ibabaw ng support or a pin bar or a bullish engulfing. Let's say merong weak candles yan, maliit ang body, maliit ang katawan, and then another bullish engulfing. So pwede tayong pumasok for a buy position. Yan. Pwede rin naman ito ay bumaba pa. Pwede yan, bumaba pa. So, if that happen, medyo observe mabuti. Kung magkakaroon ng malaking rejection, ganun, pwede yan. Mga ganyan. Or magkakaroon ng consolidation dito. Pansinin nyo yung consolidation. Kasi bubuelo uli yan Bababa yan, tapos bubuelo uli yan. Parang ganito. Inuulit-ulit niya lang talaga Ako, I failed to recognize the setup yesterday. Ayan. Tingnan nyo. Kaya tulong-tulong tayo. Balikan natin what I failed to recognize. Ito nga lang ayun, halos saktong-sakto na Saktong-sakto na. And then, ito yung isang talagang medyo parang hindi ko napansin. Ito. Pansinin niyo mabuti. Ito. Yan. Ilang oras na consolidation yan. Ito. Kukumpara nyo ito yan dito. Dito, maliliit lang yan di ba? Ito. Liit lang yan Ito, lalaki yan.
Yan, yung mga consolidation na yan. Although na uptrend pa rin yan, pero parang consolidation yan. Yan, mga yan. Mataas. Tingin tayo. Yan. So yun, papansinin natin yung mga ganon, no? And minsan talaga pagka medyo busy, nawawala din yung pagiging trader's eye. But anyway, kung iisipin natin ito yan. So ito yan. So anong pwedeng mangyari? Pwedeng ganyan. Yan. Pwedeng magkaroon ng ganyan. Pwedeng mag-retrace yan bago mag-reach yung pataas. Kasi ang long-term bias naman talaga natin dito is ako, even coach, ang long-term bias niya dito is di ba kaya laging buy ang pinibigay niya. Pero ngayon, this is a retracement from this impulse move kagabi hanggang madaling araw. Kaya obserbahan nyo mabuti. May nakakakita, unti-unti na may nakakakita. Oo. Siyempre ako napopokus ako sa pagtuturo. Minsan nami-miss ko yung ibang observation na dapat sana na isasama ko sa ituturo. Siguro dala na rin ng parang pagod. Pero unti-unti mababalik natin yan. Kaya unti-unti tayong dumadami. Ayan, mas magiging effective yan pag marami na tayo kasi mas marami na tayong tumitingin. Sa ngayon, pinagtsatsagaan ko na maturuan kayo, lalo na yung mga newbie, para dumami yung mata. Maging marami tayong trader's eye. Ayan. Masana yung mata natin to become a trader's eye. Not a copy signal eye. So, ayan siya. Resistance. Obviously, may resistance, And then, may rejection. May impulse. Most likely, magkakaroon ng may breakout more than 50%, 100%. After that, magkakaroon ng retracement, not exactly from this area, pero the mere fact na nagkaroon ng breakout, magre-retrace yan, and then antay tayo dito ng candle formation. Anong una? A sign of rejection and a confirmation that the retracement is tapos na. So, trading is reactive, sabi nga, not predictive. React lang tayo kung ano yung pinapakita ng chart natin, ng candlestick. Good morning and thank you very much.